Piliin natin yung mga taong hindi scripted ang buhay. Piliin natin yung mga hindi scripted ang buhay. Ito talaga si Arjun, masyadong malalim no? Madaming hugot sa buhay. Kaya tuloy, alam nyo, marami naman nagmamahal kay Arjun. Marami din naman sumama sa kanya pag alis niya kay Kalingap Edo. Kaya lang problema kasi, unti-unti na ayun, napapansin na talaga siya na ang dami niyang hugot sa buhay, di ba? Sabi niya gusto niyang matahimik. Kung gusto niya matahimik, iwasan sana niya mag-post, tapos kung magla-live man siya, good vibes lang, di ba? Wag yung mga puro pasaring, di ba? Ang dami niya talagang dama, ang dami niyang dama. Hindi ko alam, hindi natin alam kung saan ba, sa mga bashers, sa feelings niya para kay Papa Eds. Hindi tayo sure. Ayan, yun is kunting kuro-kuro lang naman natin, di ba? Kuro-kuro ng ibang viewers na yun nga, may feelings talaga siya kay Papa Eds kasi kung isip-isipin natin, nag-umpisa lang lahat yan simula nung vlog ni Kalingap Prab doon sa bahay nila Edo, ay bahay nila Beyonce na ayan, umamin na si Beyonce sa feelings niya na naging sila na. Tapos after nun, yung sinugod na si Beyonce si Arjun sa hospital. Tapos nung na-confirm na ang Beyonce at Edo is sila na, ayun, nagpaalam na si Arjun, umalis na kay Edo, 'di ba? Kaya lang nakakalungkot pag alis niya kay Edo, dapat magpasalamat pa rin siya, 'di ba? Kahit pa sabihin na hindi maganda yung feelings niya, ba kahit pa sabihin may sama ng loob siya, hindi natin alam. Dapat nagpasalamat pa rin siya, hindi yung nag-live siya tapos may binanggit pa siya na kesyo may babagsak na channel dahil wala na siya. Oh! 'Di ba? Tapos may mga hugot pa siya na nawala na yung ano sa likod niya, parang pasan-pasan, 'di ba? Tapos ngayon na naman, piliin natin yung mga taong hindi scripted ang buhay. Wow! Bahala na kayong mintindi. Alam ko mas matatalino kayo sa akin. Comment kayo sa ibaba kung para sa inyo anong meaning nun. Sa akin, para sa akin ang meaning nun, alam ko mas magagaling kayo. Parang ano, kung para kay Papa Eds yun, kung para kay Papa Eds parang Papa Eds, mas piliin mo yung taong hindi scripted ang buhay. Sino ba? Siya yun. Samantalang si Beyonce, gusto niyang palabasin siguro na si Beyonce is dumadaloy sa scripted na daloy ng ano sa social media. Hindi niya naisip na yung scripted na yun pwedeng maging totoo. Hindi lang sa love life, di ba? Dahil masunurin sila Beyonce, mabait, 'di ba? Hindi pumapatol sa mga bashers. Sumusunod lang sa, kumbaga kung halimbawa magulang ka, sumusunod ka, ay anak ka, sumusunod ka sa magulang mo, 'di ba? Magiging maganda yung buhay mo. Katulad ng mga angels, 'di ba? Si Beyonce sumusunod kay Kalingap Prab. Ayun, scripted ang love life, pero papunta sa totoong buhay. Hindi lang sa love life, pati sa totoong buhay ng pamumuhay. 'Di ba? At saka di lang naman ko tutusin, hindi lang si Beyonce yung nasa scripted, 'di ba? Hindi lang si Edo. Andiyan din si Carla, si Roseanne. Di ba niya naisip na medyo matatamaan yung pinsan niya, 'di ba? Hindi ba niya, kumusta kaya yung samahan nila ngayon, no? Siguro okay pa rin, kaya lang hindi niya ina-expect na ganun, na may matatamaan na iba. Siguro isa lang yung pinapatungkulan niya, kaya lang maraming madadamay dahil maraming love team na scripted. Pero alam nyo, ang love team ni Kalinga Prab, scripted, pero no, not scripted. Kumbaga parang, oo, love team, pero wala siyang script na ganito yung sasabihin mo, 'di ba? Wala. Ibig sabihin, kanya-kanyang diskarte sila. Kung tunay na yung panliligaw nila, tunay na. 'Di ba? Kaya kung tutuusin, hindi 100% scripted ang love team serye, 'di ba? Parang 50-50 na papunta na sa totohanan, na yung iba nga totohanan na, 'di ba? Ang Danjoy, ang Jomcar, ang Edsy. Totohanan na yan. Oh, may mga coming pa. 'Di ba?
piliin natin ang mga taong hindi scripted ang buhay. Ibig sabihin ba, paano ba sinusulsulan niyo yung mga tao na mas piliin siya kumpara sa mga angels, sa mga nagla-love team, ganun ba? Masunurin ng mga angels, di ba? Kumbaga sa magulang o sa mga anak, sinusunod nila yung magulang nila para papunta sila sa magandang buhay. Ikaw na anak ka, matigas ang ulo mo, ayan ang nangyayari sa'yo. Hindi lang isa ang nagagalit, ang naiinis, marami, di ba? Kaya kung ako kay Arjun, kung sakali man na yun nga, hindi siya maka-move on dahil may feelings talaga siya kay Papa Eds, move on na, di ba? Tunay na ang Edsy, wala nang move on na lang. Pero kung wala naman talaga pala siyang feelings at naiinis lang siya sa mga bashers, wala tayong magagawa. Ibig sabihin, sinasadya niya na yun, na magpapansin. Pero kung gusto niya talaga ng tahimik na buhay, ayun, wag na siyang post ng kung ano-ano. Tapos pag nag-live siya, yun, good vibes lang, di ba? At saka hindi rin talaga, dapat magpasalamat pa rin talaga siya kay Papa Eds o sa Kalingap, dahil kung hindi sa Kalingap, kung hindi kay Papa Eds, kahit mag-vlog siya ngayon, na kung hindi niya kasi naranasan yung mga gusto maging content creator, na gumawa lang ng channel na walang kinapitan o walang backer, naku, nga ang views, nga ang subscribers, di ba? Pero dahil nanggaling siya kay Papa Eds, kahit bumitaw na siya, dahil isa siya sa naging Kalingap, ayan, ang dami niyang followers, ang dami niyang subscribers, ang dami niyang viewers. Kaya sana wag niyang sayangin, wag niyang hintayin na maumay or magsawa yung mga tao nagmamahal pa sa kanya, di ba? Kaya yun lang, siguro yun ating kunting share. Kaya sabi ko nga, mas matatalino at mas magagaling kayo sa ating mga kuro-kuro. Kaya comment kayo sa ibaba kung ano din naman yung meaning para sa inyo. Kasi masyado matalino to si Arjun, no? Daming hugot. Ano naman kaya susunod? Para lagi tayong pinag-iisip, no? Nung una, kesyo nabalian ng pakpak, kaya ito ganyan. Nang bot-bot sa likod. Ngayon naman, piliin natin yung mga taong hindi scripted ang buhay. O, mas piliin nyo daw si Arjun. Ayan, comment kayo sa ibaba. Ayan lang, thank you for watching. Pero bago pala yan, support natin Kuya Bal, Ate Edna, at Kalingap Rab.